Pilipinas at Radyo Pilipinas 3. Happy Monday! Ito naman si Ma'am Shi Charmaine. Papakilala na natin, Ma'am Shi Marinela. No? Ngayon hong hapon na ito ay hindi lang kaming dalawa ni Ma'am Shi Marinela ang inyong makakakwentuhan dahil meron ho tayong kasama live. Kasama ho natin dito sa loob ng studio. Walang iba kung hindi si Ma'am Maria Katrina Santiago. Ito naman ho ay para pag-usapan yung tungkol sa stay-at-home mom syndrome. At si Ma'am Maria Katrina Santiago po ay isang content creator. Kaya naman magandang hapon ho sa inyo, Ma'am Katrina, at welcome ho dito sa amin sa Home Eco Nanay. Maraming salamat sa pag-imbita po sa akin. Magandang hapon po sa lahat. Ayan, si Ma'am Kat Shi, na lang po. si Ma'am Shi Kat. Ma'am Shi Kat. Para simulan natin, ano po ba yung tinatawag na stay-at-home mommy syndrome, Mami Kat? Okay, yung stay-at-home mommy syndrome, isa siyang pakiramdam ng isang nanay na stay at home, na nakakaramdam siya ng depression, nakakaramdam siya ng pangungulila, at meron siyang certain feeling na hindi siya masaya sa kanyang kinalalagyan. So ito ay possible na nararamdaman ng nanay na merong resentment sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa, sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, sa kanyang tahanan. Bukod dun sa resentment, Mami Kath, kasi nabanggit na ho natin yung lungkot, yung depression, kumbaga, syempre Ma'am Shi Marinela, yung stay at home ka, ang ginagawa mo lang 24/7. Hindi naman lang, kundi napakahirap po talagang mag-stay at home, Mami, pero yung mundo mo, doon lang umiikot. Doon umiikot sa apat na sulok ng bahay ninyo. Kaya din siguro nagkakaroon nitong stay-at-home mommy syndrome. Bukod po dito, ano pa ho kaya yung pinag-uugatan kung bakit yung isang nanay nauuwi sa ganitong klaseng emosyon? Kasi emosyon talaga siya eh. It's not something na talagang kumbaga parang pinili desisyon niyang maramdaman, 'di ba? Yes. Oo. Maraming rason yung pagkakaroon ng ganitong syndrome, itong pakiramdam na nararamdaman ng mga hindi naman hindi naman siya sa lahat. Okay? Hindi naman sa lahat. Primarily, ang pinaka-reason talaga niya is yung mga needs ng nanay hindi na-meet, hindi napupunan. So, it's either physiological, kulang ka sa tulog, kulang ka sa nutrisyon, hindi ka nagpapaaral, kulang ka sa exercise. Pwede din financially, na hindi na-meet kasi meron po tayong mga nanay na hindi nabibigyan ng allowance ni mister. Meron pong, syempre ibang mga stay-at-home mom, walang diskarte currently sa kanilang bahay. So, wala silang sariling pera. Ayan. Pinagkukunan ng pera. Kasi meron po mga nakausap ng mga ibang mommies na yun talaga yung nagpapa-feel down sa kanila. Financial. Hindi na-meet yun. And the other one, yung emotional aspect po na hindi na-meet is yung hindi sila na-appreciate. Yung katulad kahapon, Mother's Day, hindi nababati, mga ganyan. Yung kasimpleng mga bagay na hindi po na-appreciate ng kanilang mister o kanilang mga anak. Yun po. Siguro, nung habang sinasabi yan ni Mami Kath, kasi financial talaga, isa kundi mainly talaga, yun yung nakakapagpababa dun sa mga stay-at-home mommy natin. Ano yun, Ma'am Shi Marinela? Dapat may agreement kayo. Kunyari, mag-asawa kayo, si husband, gusto ko stay-at-home mom ka lang, ikaw lahat mag-aasikaso sa bahay. Pero wag ka mag-alala kasi bibigyan kita ng allowance. May allowance Depende, ka sa akin. Or siya, mutual understanding na hindi na kailangan pa ng ganon. Ako tingin ko, siguro dapat pinag-uusapan. Kasi meron din bago yung pagsasama. Lalo kasi yung iba kasi, di ba, before sila nag-asawa is parang may work sila before. So, kumbaga, meron sila talagang sarili nilang income. Isa pa Ngayon, nang dumating yung pag-aasawa, okay, nung simula, nag-work pa siya. Pero nung anak na siya, dahil sa tingin ng asawa niya, mas maaalagaan mabuti yung mga anak. So, sinabihan siya na parang, stay at home ka na lang. So, syempre, sa simula, okay lang. Pero syempre, darating yung pagkakataon na parang, ang dami mo ring pangangailangan sa sarili mo, di ba? Bilang isang babae. Kumbaga parang,
wala kang mapagkunan. Kumbaga parang tipong lahat hihingin mo sa asawa mo. 'Di ba parang minsan kasi sa atin mga babae, 'di ba? Mga nanay kahit tayo, 'di ba? Dumarating yung pagkakataon na nahihiya tayo, 'di ba? Lahat na lang hihingin, pambili mo ng napkin or whatever bilang Totoo. isang babae, 'di ba? Hihingin mo pa. Yung mga tipong ganon. Meron kasing iba na hindi talaga eto yung sweldo ko, 'di ba? Meron iba na may lalaking ganon. ganon, ibibigay lahat eh. Merong Lahat na. iba naman, meron akong kaibigan or kapitbahay, yung asawa niya is ibibigay lang yung pang-grocery nakalista kung ano yung groceries. So, kumbaga, walang matitira sa kumbaga kanya. na-audit talaga. Oo. Audit talaga yung lahat ng bagay sa bahay. Ang hirap nun ganun, kaya sa lahat ng mga kababaihan ngayon na nasa ganong sitwasyon or sa mga mag-aasawa pa lang, dapat pinag-uusapan na agad kung ano magiging setup ninyo sa loob ng bahay. Diba? Ako po personally, meron po akong ganyang experience. Kasi nag-work din po ako sa corporate. Tapos biglang tumigil. Opo. Tapos nung nawala na yung yaya ng aking anak, wala akong choice kundi mag-stay at home mom. And naramdaman ko yan yung sanay ako na kumikita. Kasi for the longest time, may sweldo akong sarili, meron akong malaki naman yung sweldo ko, nabibili ko ang lahat ng gusto ko. Opo. Tapos biglang ma-stop. Kaya yung first few months ko po nung retirement ko, struggle po talaga siya. Kasi hindi ko alam kung, although meron pang savings na natitira at binibigyan ako ng mister ng allowance, para sa sarili ko, parang kulang. Parang meron pa ba akong silbi aside sa bahay na eto luto, laba, pag-aalaga ng bata. Opo. So naramdaman ko rin po 'yun. Yung worth Yes. mo bilang isang hindi bilang isang inay kundi bilang isang babae. 'Di ba ikaw, Ma'am si Charmaine, nung mag-anak ka, 'di ba naramdaman mo din 'yun? Yung parang sa bahay ka na lang mag-iintay. Oo, yes. Nakwento ko yan kay Ma'am si Marinela, kasi during yung maternity leave ko, tinitimbang ko kasi as a mom, nakikita mo Kambal yung, nakikita mo yung kambal, nakikita mo yung sanggol mong anak, ang hirap para sa na bumalik ng trabaho. Pero kapag tinitimbang ko din yung pagkakataon na ganito ba yung magiging sitwasyon ko, na hihintayin mo si mister umuwi galing trabaho, then kailangan luto na lahat, nakahain na lahat. Okay naman din yun pero parang hindi ko siya nakikita sa sarili ko na ganun yung magiging routine ko. Kasi araw-araw. Though I know naman na syempre iba naman yung sistema ng lahat ng mga ina, pero mararamdaman mo din kasi sa sarili mo yun, 'di ba? Kung paano ka magiging masaya na magagampanan mo pa rin yung tungkulin mo bilang isang ina, bilang isang may bahay. Kasi importante yung happiness natin, 'di ba? Nawawala yung self-identity mo. Exactly, self-identity natin. Kaya din siguro meron nga nitong stay-at-home mommy syndrome. So, Mami Kat, ano po ang maipapayo nyo na lang na maaaring gawin kung halimbawa nakakaranas na yung mga mami ng ganitong sitwasyon, pakiramdam? Opo. Ang una-una kong maipapayo sa mga momshies natin dyan is self-awareness. Alamin at tanggapin kung ano nararamdaman nila. Hindi yan kahinaan, hindi yan pagkakamali na magkaroon kayo ng negative thoughts. Hindi naman yan permanente. Okay? So, ang suggestion ko lang, kung meron na kayong mga suicidal thoughts or something na hindi na kayo makakilos sa bahay, nakahiga na lamang kayo, sumangguni na po tayo sa mga eksperto. Kumonsulta na po tayo. So, unang-una yung self-awareness. Pangalawa, i-break natin yung isolation. Kasi lahat tayo ay mga social beings ng human beings. Kahit introvert ka pa, kailangan mo na may makakausap. Okay? So, labas ka rin ng bahay kasi tayo naman, hindi naman tayo built para maging nagsasarili. Kailangan natin lumabas. Kung pwede kang pumunta sa mga kaibigan mo, pwede kang magkaroon ng, wala ka namang kaibigan, gumawa ka ng sarili mong tribo. Okay? Like for us, ako, nalalagpasan ko yung mga mommy thoughts na yan na masama dahil sa mga kaibigan ko online. Okay, so lahat sila nakilala ko online, hindi ko sila personally nakilala before. Hanggang sa nabuo na lamang po yung aming community, yung aming pagkakaibigan. And ang suggestion ko na rin sa kanila is kuha po kayo ng kaibigan, hindi lang barkada nyo simula nung bata kayo. Kuha kayo ng iba't ibang nanay na iba yung edad, iba yung status sa buhay, iba yung language, iba yung paniniwala, iba ibang interest. Kasi doon ka nakakita ng pagkakataon na, ay, hindi pala ako nag-iisa. Meron rin palang ganito. So, yun yung isa sa mga masasuggest ko sa kanila, kumuha sila ng kanilang community na tutulong sa kanila. Yan, may message yung man lang
anytime na pag nakaramdam kayo na, ay, naiinis na ako sa mga anak ko, message ko nga si ganito. Oo. Kahit 8 minutes lang magchikan kayo sa chat, after nun, wala na eh. Okay na, balik na Kumbaga, ulit. parang nailabas mo na Yes yung po, nararamdaman nailabas mo na lahat ng mga Oo. ng mga kailangan mo. Oo. And then another thing would be self-care. Okay? Madalas na natin naririnig to self-care, pero kailangan yung tandaan rin po na yung self-care hindi lang siya yung pagpupunta sa salon, pagpa-food spa, paggupit or what. Hindi lang yan. Yung mga simpleng bagay lamang na tahimik mong matatapos yung kape mo sa umaga. Yung Na walang istorbo. Na walang istorbo. Alone time. Alone time. Like for me, ang aking pinaka self-care ay paglalakad. Ayan. So walking po. Walking sa gabi ng 1 oras kasi mas gusto ko maglakad sa gabi kasi tapos na yung gawain. Oo. Every night yun ginagawa niyo, ma'am. Napakain ko na yung mga anak ko. Okay na, nagre-relax na sila. Maghihintay na lang para matulog. So, yung utak ko, clear na siya. So, pwede na akong maglakad. Yun yung pinaka-self-care ko. Other people would resort to meditation, Yoga. Kanya-kanya talaga Opo, yun. kanya-kanya. Kasi meron tayong mga basic needs. Like yan, tulog. Kailangan mo yan. Na nutritious foods, kailangan mo exercise, kailangan mo maarawan. So, yun yung mga basic na kailangan natin. And then, we have individual needs na kailangan natin malaman. Ano ba yun? Ano ba yung para sa sarili mo? Like, for me nga, paglalakad. Okay. So, sa ibang tao, pwedeng pagbabasa ng libro. Yun po yung mga needs na pwede nilang tignan pagdating sa kanilang mga Maganda yun, Ako tuloy iniisip ko ngayon, ano yung self-care habit ko. Siguro ang self-care habit ko na lang is okay ako every time na nakakapanood ako ng mga K-dramas, Netflix and chill, 'di ba? Yan yung kadalasang naririnig ko natin. Siguro yung mga ganong bagay talagang napakahalaga sa isang nanay, Yung kumbaga kahit na nasa bahay ka lang, gumagawa ka pa rin ng mundo mo, Yes. 'di ba? Na kahit pa paano, at the end of the day, may makukwento ko pa rin sa asawa mo na ito yung nangyari. Aside from dun sa naghugas ka ng plato at nagluto ka, may iba ka pang ginawa. Opo. 'Di ba? At may iba ka pang gustong matutunan, 'di ba? Yes, tama. Tsaka mahalaga din yung family support talaga Yes. na nandyan sila pag halimbawa may kailangan ka lang, pwede mong tawagan yung kapatid mo. Kung wala ka din ng yan. magulang, hindi ba? Oo, para lang may naikwento ka lang ba? Kumbaga, kung may nararamdaman ka, parang ganito, may napagsabihan ka man Yes. lang, di ba? Napakahalaga nun. Tsaka yung anak na makakausap mo, na nandyan, ready palagi din, Oo. At nabanggit na ni Ma'am si Marinela yung anak, yung iba pang tao na bahagi ng buhay nating mga nanay, Kaya ikaw, Mami Kath, kung meron ka din pong maipapayo doon sa mga anak, sa asawa na baka nararamdaman nila yung kanilang nanay o kanilang may bahay dumadaan sa ganitong stay-at-home mommy syndrome. Paano ko kaya sila makakatulong? At least maisman lang yung bigat na nararanasan nung kanilang asawa o kanilang nanay. Yes, tama po. Ako naniniwala na ang nanay ang nagsaset ng mood sa pamilya. Kapag mainit ang ulo ni nanay, para nag-walk on eggshells yung mga bata. Totoo yan. Pag ganyan. Pag masaya si nanay, masaya rin. Masaya yung bahay. Totoo yan. Opo. Kaya kung kayo sa mga mister po na nakikinig, bigyan nyo naman po ng time ang inyong mga misis. Okay? Minsan kasi po yung mga ibang misis din hindi nagsasabi kung ano kailangan nila. Alam niyo naman po minsan ng mga mister. Hindi po sila mind reader. Okay, so kung meron kayong kailangan, okay, sabihin niyo. Just for example lang po itong weekend, hindi maganda yung pakiramdam ko. So, ang ginawa, mister ko na nag-asikaso ng mga bata, siya na nagluto, siya na naghugas, sila na rin nagligpit, yung mga bata sila na rin naglinis. Kasi sabi nga niya, tumulong kayo kay mama kasi si mama is not feeling well. So magandang tulungan natin yung ating mga misis. Maging rin tayo, may kusa. May kusa, tama po. Merong kusa, makiramdam din. Ayun. Oo, Makiramdam minsan din. kasi mga mister walang pakiramdam Yes, diba? opo. Unfortunately, meron po talagang mga ganyang kalalakihan. Kaya yung mga ganun po, ang suggestion ko po talaga, ikausapin. Direkta mo sabihin po. kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung Yes gusto po. mo, Yes. Kasi meron kasing mga momshies dyan na nag-iintay lang hanggang sa sumama yung loob, hindi na lang makuha. yan. Yes. Tapos na kung ano man yung natapos, wala pa ring nangyayari. Siguro pagka ganon, siguro eto pinalampas mo tong taon na to, siguro next time at alam mo na walang nangyari. So siguro next time before dumating kung ano mang occasion yun. Lesson learned na. Oo. Pwede mo na sabihin sa kanya,
sa birthday ko gusto ko sana ganito. Kumbaga, meron ng panahon para makapaghanda si Mr. Opo. Mas maganda siguro yung ganon Yes. sa mga walang pakiramdam na Mr. Saka tip ko rin po sa mga sa mga misis, kapag may ginawa po yung mister na gusto nyo, appreciate nyo po, gustong-gusto po nila, uulitin nila yan. Yung yung pagtatapon ng basura, mga simpleng mga bagay, uulitin nila. Sa mga bata naman po, tulungan natin silang matuto ng mga gawaing bahay. Research shows rin po na when the kids learn how to do chores, natututo sila pagdating sa responsibilidad at lumalaki sila na merong believe sa sarili. Ayan. So, 'di ba, maganda, nakatulong na yung bata sa bahay, natulungan pa natin yung bata ma-develop yung sarili niya. So, yun po. Oo. At Ma'am Kat, bilang isang content creator, paano mo naman po ina-address yung mga issues involving yung mothers? Yes. Oo. Gaano po ka-fulfilling ito sa'yo bilang isang ina? Okay. Yung nag-start po kasi ako ng vlog dahil nababagot na ako sa bahay. Dahil nararamdaman ko yung stay at Kasi nga home nag-ano mom syndrome. Opo. tumigil ka sa Galing work. ng work. Yes. Nabobore po ako noon. Kasi sabi ko, 7 months na wala akong trabaho. Naiinip na ako, paulit-ulit na lang ginagawa ko. Sige, magsusulat ako ng vlog. Babalik ako ng vlog. Gagawa ako ng bagong vlog. Kasi yung sa akin nga, nawawala yung self-identity ko. Nawawala ako ng confidence sa sarili. Sabi ko, sa dati kong trabaho, lagi ako nagsusulat. Ayoko mawala yung talentong yun. Kaya sabi ko, sige, magsusulat ako ng vlog. And it helps naman po kasi yung mga sinusulat ko rin po, nakakatulong po sa mga nakabasa. Lalo na po yung may homeschool, po kami, YouTube channel. So, yung mga homeschool tips, na-share ko rin po doon. At natutuwa rin po ako kasi nakaka-relate po yung maraming nanay na stay at home na nag-homeschool din. And nagme-message po sila na salamat, na-inspire mo kami na gumawa ng ganito. And then, ngayon po, sa page ko po, yung Kat Santiago PH, right now, ang focus ko naman po ay pagdating sa self-awareness. So, minsan po meron po akong podcast. Sinasabi ko po dun yung mga natututunan ko rin po sa pakikinig sa ibang mga podcast. Kasi ako naniniwala na yung mga nanay kailangan baguhin yung kanilang mindset na hindi tayo biktima ng ating pagkakataon na hindi pangit yung sitwasyon natin. Yung mga nararamdaman natin hindi to permanente. Tama, no? Kumbaga, Ganda, kailangan natin ng may mapapakinggan. At saka napakahalaga, Ma'am Shi Marinela, no? Yung may maire-relate ka sa buhay mo. Kasi 'di ba, aminin natin, sobrang nakakagaan minsan kapag yung nasa sitwasyon tayo, tapos alam natin hindi tayo nag-iisa. Oo. Doon sa Kumbaga sitwasyon na yan. pinagdaanan, may nangyari na palang gano'n sa kanya, no? Ay, Mas madaling- hindi lang pala ako, ikaw Oo. din pala. Yung parang tipong gano'n, parang medyo umaangat yung confidence mo na, Opo. ay, akala ko, ako lang yung ganito. Hindi naman pala. Yes. Yun ang kailangan ng mga nanay, yung makarelate sa isa't isa. Yes. Oo. Tsaka may marinig din na ibang, 'di ba? Kumbaga parang malaking bagay din yun no? Sabi nga, lahat naman matututo ka pa hindi lang naman tumitigil dyan sa pagiging nanay mo. Sabi nga, 'di ba, kahit sa mga anak natututo ka 'di ba? Totoo yan. Tama po. Kaya, ayun, kanina nabanggit ni Ma'am Katrina yung kanyang social media page. Ito yung Kat Santiago PH. Apa. At kung meron pa ho kayong website, Ma'am Kat, kung saan pwedeng matuto lahat ng mga nanay, lalo na yung mga stay-at-home moms, at makakuha ho ng inspirasyon. Ito na po yung inyong pagkakataon. Go ahead. Thank you so much. You can find me on my websites, petitmama.com or sa katsantiagoph.com po. Petitmama.com at katsantiagoph.com. yun, hinahanap ko ngayon yung petitmama.com. Hingan ko lang din si Mami dahil kahapon lang naman nag-Mother's Day. Message po para sa mga mommy. Mommies. Ayan, okay po. Sa ating mga kananayan, ating mga mommies, ang message ko lang po para sa inyo ay yung joy na hinahanap po ninyo. Hindi nyo po yun mahanap sa asawa nyo, hindi nyo mahanap sa mga anak nyo, sa trabaho nyo, sa pera. You don't have to look for joy. You just have to step on it. Kasi kailangan natin, kasi kahit ikaw maraming ka ng kasama sa bahay, tumutulong sa bahay, meron kang sasakyan, lahat, maganda ang buhay mo, pero pwede ka pa rin mag-feel miserable, pwede mo pa rin maramdaman yung stay-at-home syndrome na yan, na tinatawag. So, magdesisyon tayo na masaya tayo, na ito ang pagkakataon na meron tayo. Kunyari, maraming
labahan. Pasalamat tayo na merong damit yung ating mga anak. Nilalabahan. Meron po tayong Kesa wala kang lalabahan, Yes, hindi tama ba? po. Medyo malaki po ang ating bill sa kuryente. Magpasalamat po tayo na meron tayong kuryente. Na merong maginhawa ang ating buhay. Positive. Kumbaga, Dapat, talagang it's how you perceive kung paano mo tingnan yung mga bagay. Yun talaga yung makakatulong sa'yo para maka-cope up, Actually, hindi lang naman yun sa stay-at-home mom kasi even yung Sa mga lahat. working mothers, Oo. for Yes. sure may mga struggle din, Kami, ni Ma'am Shi Marinela sa working mom, di ba? Minsan may mga Marami pagkakataon talaga. Kaya talagang dapat tingnan lang positively ang mga bagay-bagay. Totoo ka Pagka dyan, puro Ma'am Shi. negative talaga, wala. Malulunod Problema ka. talagang Malulunod ka talaga sa kalungkutan. Kaya naman maraming salamat ho, Mami Kat. Thank At you talaga namang natutuho kami sa lahat ng mga payo na ibigay niyo ho sa amin ngayong hapon. Once again, nasa likod ho ng Kat Santiago PH. Kat Santiago PH, si Ma'am Maria Katrina Santiago. Maraming salamat, Ma'am, at mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Maraming Magandang hapon salamat po. At antabayanan